Ayan mga kapitbahay, heto na naman tayo. Okay, ngayon mga kapitbahay, meron tayong sasagutin na katanungan ng subscribers natin. Nagtatanong po kasi sila sa akin about dito sa PFSense natin at saka sasagutin na rin natin yung update dito sa PFSense natin na sa huling vlog natin yung nasira yung Netgate 5100s natin. Okay, nagtatanong po sila sa akin kung kumusta na. Ayan mga kapitbahay, so ito yung ating PFSense temporary. Ayan, kung nyo mapapansin, working po yan. No? Dalawa yung WAN natin, isa yung LAN natin. Ayan. Dalawa yung internet natin. Ayan. So, ang specs po nito is ano lang to. i3 3rd gen lang ata to. Ayan. Pero, nilagyan ko siya ng 8 gig na memory. Tapos, dalawang external na NIC card. Ayan. So, goods na goods po siya. Ang bilis po niya pagdating sa IPsec connection namin from main office dito sa branch. Goods na goods po siya. Ayan. Dyan po sa mga nagtatanong, no? Meron pa kasing nagtatanong na isa natin subscriber. Ano nga ba daw ang mas prefer? Netgate box mismo or yung ganito or yung clone. Okay, so ganito po yun mga kapitbahay. Ikaw, kung gusto mo ng sobrang solid, pwede ka mag Netgate kasi yung mga Netgate ngayon 6100 pataas, sobrang okay yun kasi syempre box nila mismo yun. Pero kunwari tipid mode ka, pwede yung ganito sa'yo kasi si PFSense po, mayroon silang nabibiling license which is software lang yung bibilhin mo. Pwede ka mag-install dito ng license ng software nila na PFSense Plus. Bibilhin mo yung software, i-install mo dito sa machine mo, so okay na okay po yun. Like for example, kunyari, magbili ka ng i5 na PC, so kunyari, latest na i5 na motherboard, memory, NIC card, yan, mas madaling i-maintain kapag ganito. Like for example, bumili ka ng isang ganito, in-installan mo ng PFSense Plus na latest. So, kunwari, nasira yung memory. So, papalitan mo lang. Kunwari, nasira yung CPU. Papalitan mo lang yung CPU. Okay na. Kunwari, nasira yung NIC card. Papalitan mo lang NIC card. So, napakaganda kapag ganito ang box mo. Kasi, madaling i-maintain, maraming mabibiling box. I mean, maraming mabibiling parts dito sa atin. Unlike na kapag naka PFSense Plus Netgate mismo, parang disposable kasi yun. Kasi, parang naka-mini PC ka. Siyempre, alam naman natin sa mga naka-mini PC, yung motherboard nun, wala atang nabibili dito nun kasi parang bundled yun. Hindi katulad nito, kahit masira ang motherboard, bibili ka ng same model, madami po dito sa atin. Pag nasira yung power supply, bibili ka lang din dito sa atin. Kasi yung mga mini PC is built-in yung power supply lang katulad ng sa akin. Tinan mo, nasira yung board. So, napakahirap na i-replace kasi nga walang nabibili dito kahit saan. Alright, so yan po yung isa kong tip. Yan, kung kayo gusto nyong bumili ng ganon, okay lang din. Like 6100 or 7100 na PFSense yun. Magaganda naman yun. Stable talaga yun kasi mamahalin yun eh. So, dapat i-maintain mo lang palagi yung server room na malamig. Tapos, i-maintain mo lang palagi na malinis para tumagal. Or, kung mas mayaman ang company nyo, pwede kang bumili ng dalawa para naka high availability or naka-backup isa. Once na masira, palit lang agad, i-restore lang yung config, okay na po yun. Pero, kunyari, alam naman natin na may kamahalan yun, kung budget mo lang talaga, bili ka na lang ng ganun. Tapos, bili ka na lang ng PFSense Plus. Pero, kung gusto nyo talagang UTM firewall, so, go to Sophos, CyberRoam, or, diba? Marami pong klaseng firewall na nabibili na mahal. Or pwede kayong mag-Cisco kung mayaman talaga ang company nyo. Kaya ayun, dito kasi sa mga tinuturuan natin or dito sa mga existing client or company na sinasideline natin is small business lang, yung mga maliliit lang na company. Kaya yun lang yung kaya nila. Ayan, peace po dun sa nag-comment na bakit hindi bumili ng mas magandang firewall? Bakit hindi bumili ng dalawang firewall? So, ayun na nga po, no? Sorry na, kasi mahirap lang yung company. Kaya, ayun. Alright, eto mga kapitbahay, ang ginawa ko, binuksan ko to ulit. Nilagyan ko siya ng SSD, tapos tinry ko ulit i-boot, ayaw talaga. Hindi ko sure kung yung nasira dito is yung processor mismo or yung board. Pero, gumagana kasi siya. Nag-iilaw yung power, tapos nag-iilaw tong mga to, pero hindi siya nagbo-boot. Kapag kinoconnect mo siya dito sa console, walang display dun sa PATI. Hindi ko alam kung bakit.
maganda sana to kung may BGA pero wala kasi nag-decide kami na pahingain na to kasi 5 years in service na to. Nag-request na kami, quote na kami dun sa supplier namin neto. Tinatanong namin kung magkano yung 6100s kasi medyo may kamahalan talaga yung 6100s. Kaya medyo natatagalan pa yung approval neto kasi medyo may kamahalan. Ayan. Meron pa po palang nagtatanong na isa natin subscriber, bakit nga ba daw hindi tayo bumili ng ganito na dalawa para high availability natin, which is HA daw, high availability daw. Kasi si PF Sense natin, eto, si PF Sense natin, mayroon tayong tinatawag dito, no, ha? HA, high availability. Pwede ka mag-combine ng dalawang PF Sense gamit dalawang ganito para high availability. Which is, kapag nag-down yung isa, sasaluhin ng isa. Okay, ganito po yung kasagutan dyan. Kasi ito mga kapitbahay, usual na mga client namin is small business company lang. Kaya, bitin sa budget. Kaya nga nagbo-vlog tayo ng mga open source para makatulong client natin na kapos sa budget. Ayan, pasensya na po kung mahirap lang kami. Kasi yan po kasi ang dito sa channel natin, yan po kasi ang goal natin na makapagbigay ng knowledge na hindi gagastos, makapagtulong sa company para ma-up yung network na walang gastos masyado na malaki. Ayan, kaya yan po yung mga binablog natin. Tinuturuan natin sila kung paano maggamit ng mga open source na like firewall, like mga ginagamit sa office like HRIS na open source, file server na open source. Kasi yan po yung vlog natin pagdating sa home lab or sa small office or small company na bitin sa budget. Ayan, kaya medyo mahirap kasi kapag like for example, dalawa yung ganito mo, medyo may kamahalan kasi talaga to. Lalo na tapos meron pang nagtatanong ng mga subscriber natin dyan na bakit hindi bumili ng mas magandang firewall. Siyempre, dahil nga budget mail, kapag bumili ka kasi ng mga like FortiGate, Sophos, or Untangled, or Palo Alto, medyo may kamahalan po kasi yung subscription nun. Yung license po nun medyo may kamahalan. Kaya halos lahat ng mga client na sineset-upan ko is PF Sense Community Edition lang ang mga nakalagay dahil nga budget mail. Hindi mo na kailangan ng license. Bibili ka lang ng desktop, one time big time, magkano lang naman yung desktop ng mga i3 or mga i5, bibigyan mo lang siya ng bibili ka lang mga NIC card na 4-port or 2-port, depende usually kung ilan yung internet nila. So sobrang tipid. Kaya pasensya na po dun sa mga nagko-comment, sana maintindihan nyo kasi yung mga ibang company kasi natin hindi naman enterprise company na kaya bumili ng dalawang Cisco or kaya bumili ng dalawang Sophos. Kaya ganun po. Kaya dito kasi sa channel natin, more in free tayo, open source kasi nga tipid mode tayo. Alright? So yun, sana po naintindihan ng mga tropa nating subscriber or tropa nating IT. Eto, kung isa kang IT tapos gusto mong makatulong sa company nyo na walang firewall, marami kasi akong sideline na mga company na walang firewall. So nagsasuggest ako sa kanila, gusto nyo ba ng firewall na free, na konti lang gagastusin mo para maging secure yung network nyo. Yan, yan po yung ino-offer ko, PF Sense. Kaya since na binlog ko yun dati para makatulong kasi ang vlog ko pagdating sa network tsaka sa PF Sense, nag-start po yan sa isang client ko na, sir, pwede bang mag-vlog ka ng ganito, turuan mo kami ng ganito para hindi na kami mahirapan. Yan. So, dyan po nag-start yun. Tapos nagtuloy-tuloy, maraming sumuporta, kaya tinuloy-tuloy po natin. At saka marami pong mga estudyante na nagtatanong po sa atin pagdating sa mga basic at saka marami po mga tanong, kaya dyan po nagtuloy-tuloy. So, maraming salamat sa mga solid subscriber natin. Maraming salamat dun sa mga nagsusuporta sa atin. Tsaka na mayroong nakukuha at natutunan dito sa mga vlog natin. Kaya, ayan, hanggat nandyan po kayo, magbablog at magbablog pa rin tayo about tech or network or anything about IT na kaya natin i-share sa inyo, i-share po natin. Ayan. So, yan po yung update ng ating PF Sense firewall na ganito na Netgate 5100s. Ayaw na po niya mag-boot, ayaw na po niya mag-display, kaya nag-decide na po yung company na bibili na lang ng bago na 6100s. Okay? Right, so yan. So, thank you so much. God bless and peace. Ingat po tayo lahat kasi mabaha ngayon. Kaya, let's go. Bye and peace.